Amara, bitawan mo ang anak ko. Hindi ka kailanman naging ina rito. Isa ka lang dekorasyon sa bahay na ito na tapos na ang gamit. Ang mga salitang iyon mula kay Joaquin ay parang isang matalim na pako na bumaon ng malalim sa aking dibdib. Sa gitna ng marangyang auditorium ng St. Jude Academy, sa harap ng daan-daang matataas na tao sa Cebu, naging bingi ako sa palakpakan. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang mabilis na tibok ng aking puso at ang malamig na boses ng lalaking pinagkakatiwalaan ko sa loob ng 8 taon. Hawak-hawak ko pa ang asul na folder na naglalaman ng dokumentong kanina lang ay itinuturing ko na pinakamahalagang kayamanan sa mundo ang formal na pag-apruba ng korte sa pag-aampon ko kay Sofia. Pagkatapos ng 8 taon ng pag-aalaga, pagpupuyat sa tuwing may lagnat siya, at paggabay sa bawat hakbang niya sa wakas, legal na kaming mag-ina. O iyon ang akala ko. Joaquin, anong sinasabi mo? Pabulong kong tanong, pilit na hinahanap ang biro sa kaniyang mga mata. Pero wala akong nakitang kahit anong emosyon, kundi puot at pagkadiri. Sa likuran niya, dahan-dahang lumabas ang isang babae mula sa gilid ng entablado. Nakasuot siya ng puting bestida mukhang anghel at may mga matang tila nang gagaling sa kabilang buhay. Kilala ko ang mukhang iyon. Nakita ko ang mga larawan niya na nakatago sa attic, ang mga alaala na sinabi sa akin ni Joaquin na matagal nang ibinaon ng dagat. Clarissa, ang bulong na lumabas sa aking mga labi. Nanay, ang sigaw na iyon ni Sofia ay hindi para sa akin. Nilampasan ako ng bata, ang batang ititinuring kong sariling dugo at laman at tumakbo patungo sa babaeng. Ngayon ko lang nakita ng personal. Ang sakit ay hindi sapat na salita para ilarawan ang nararamdaman ko. Para akong pinupunit ng buong buhay habang pinapanood silang tatlo, si Joaquin, si Sofia at si Clarissa, na magyakap sa ilalim ng maliwanag na spotlight. Ang lahat ng sakripisyo ko, ang pagtalikod ko sa sarili kong pangarap para lang maging katuwang ni Joaquin sa pagpapalaki sa kanyang anak, ay naglaho na parang bula sa isang iglap. Lumapit sa akin ang biyenan kong si Doña Esperanza. Ang kanyang mukha ay puno ng katuwaan, isang ekspresyong hindi ko kailanman nakita noong ako ang kasama nila. Salamat sa pag-aalaga sa apo ko, Amara, aniya, sa boses na puno ng pangungutya. Pero ngayong bumalik na ang tunay na reyna, alam mo naman siguro kung saan ang lugar ng isang hamak na karpintero, hindi ba? Hindi ako karpintero lang, mama. Asawa ako ni Joaquin, nanay ako ni Sofia. Buong lakas kong sagot kahit nanginginig ang aking buong katawan. Tumawa ng mahina si Joaquin. Lumapit siya sa akin at kinuha ang asul na folder mula sa aking kamay. Sa harap ng lahat, dahan-dahan niyang pinunit ang mga papel sa loob nito. Ang tunog ng napupunit na papel ay parang tunog ng sarili kong kaluluwa na winawasak. Hindi ka asawa, Amara. Isa ka lang pansamantalang kapalit. At ang mga papel na ito, walang saysay ang mga ito dahil buhay ang tunay na ina ni Sofia. Tapos na ang kontrata mo sa pamilyang ito. Bago pa ako makasagot, naramdaman ko ang malalakas na kamay ng mga security guard sa aking braso. Kinaladkad nila ako palabas ng auditorium habang ang mga tao ay nagbubulungan. Naririnig ko ang kanilang mga tawa, ang kanilang mga mapanghusgang salita. Sino ba siya, isang Tho Fukche lang naman na nangarap maging senyora? Ibinato nila ako sa labas ng gate ng paaralan. Kasabay nito ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan na tila ba nakikiramay ang langit sa aking kalagayan. Basang-basa ako, nakaupo sa malamig na semento habang ang mga piraso ng pinunit na dokumento ng pag-aampon ay lumulutang sa kanal. Hindi ako makapaniwala. Kaninang umaga ako ang pinakamayang babae dahil sa pag-ibig. Ngayon wala na akong matitirhan, wala na akong pera. At higit sa lahat, kinuha nila sa akin ang tanging dahilan kung bakit ako bumabangon araw-araw. Bumalik ako sa mansyon ng mga Monteverde, umaasang kahit papaano ay makukuha ko ang aking mga gamit, ang aking mga kagamitan sa pagrestoro ng kahoy na pinaghirapan ko sa loob ng maraming taon. Ngunit pagdating ko roon, ang mga maleta ko ay nakatambak na sa labas ng malaking gate. Ang mga paitliha at ang mga espesyal na langis na ginagamit ko sa pagbuhay ng mga lumang muebles ay nakakalat sa putikan. Sa itaas ng balkonahe, nakita ko si Clarissa. Nakatayo siya roon, hawak ang isang baso ng alak at nakasuot ng isa sa aking mga mamahaling shawl. Hindi siya mukhang taong galing sa isang trahedya o aksidente. Ang kanyang ngiti ay puno ng tagumpay at panunudyo. Huwag ka nang babalik dito, Amara.
Sigaw ni Joaquin mula sa loob, hindi man lang ako nagawang tingnan sa mga mata. Lahat ng ibinigay ko sa iyo bawi na. Mula ngayon, hindi ka na bahagi ng kasaysayan ng mga Monteverde. Napahawak ako sa isang lumang kaban na kahoy na kasamang itinapon sa ulan. Ito ang kaban na nirestauro ko noong unang taon ng aming pagsasama, ang kaban na pagmamayari ng yumaong Don Severino, ang lolo ni Sofia. Sabi nila ay wala na itong halaga, basura na lang na dapat sunugin. Pero sa pagkakataong iyon, habang hinahaplos ko ang basang kahoy, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko napansin noon. May mali sa ilalim ng kaban na ito. May lihim na nakatago sa ilalim ng mga layer ng varnish na ipinalagay sa akin ni Joaquin. Tiningnan ko ang mansyon sa huling pagkakataon. Akala nila ay natalo na nila ako. Akala nila ay nakuha na nila ang lahat. Pero hindi nila alam na ang isang tofukche na tulad ko ay marunong maghintay. Marunong akong magtanggal ng mga dumi at peking pintura para mahanap ang katotohanan sa ilalim nito. Kung ginamit ako ni Joaquin para sa kaniyang mga plano, sisiguraduhin kong ang mga kamay na ito rin ang magwawasak sa kaniyang itinayong kaharian ng kasinungalingan. Hinigpitan ko ang hawak sa lumang kaban at tumayo sa gitna ng ulan. Ang Amara na madasalin at masunurin ay namatay na sa entablado ng St. Jude Academy. Ang Amara na kaharap nila ngayon ay isang babaeng handang sunugin ang lahat para lang mabawi ang kaniyang anak. Malamig ang ulan, pero mas malamig ang pakikitungo ng pamilyang itinuring kong sarili ko sa loob ng 8 taon. Habang hila-hila ko ang aking maleta at ang mabigat na kaban ni Don Severino, bawat hakbang ko sa maputik na kalsada ng Cebu ay parang pagpukpok ng martilyo sa aking puso. Tumigil ako sa tapat ng isang ATM machine sa kanto, nanginginig ang mga daliri habang isinisiksik ang aking card. Kahit man lang pang isang gabi, sa murang motel, bulong ko sa sarili. Pero nang lumabas ang balanse sa screen, halos manghina ang aking mga tuhod. Zero. Hayop ka, Joaquin. Ang tanging naibulalas ko. Hindi lang niya ako pinalayas. Siniguro niyang wala akong kakayahang lumaban. Ang joint account namin na pinaghirapan kong punan mula sa mga kinita ko sa pagre-restauro ng mga antigong gamit ay wala ng laman. Ni isang singko, hindi niya itinira. Wala akong ibang matakbuhan kundi ang maliit na sari-sari store ni Aling Myrna sa dulo ng isang masikip na eskinita. Si Aling Myrna ay dating labandera ng mga Monteverde na tinulungan ko noong nagkasakit ang kaniyang anak. Diyos ko, Amara, anong nangyari sa iyo? Gulat na tanong ni Aling Myrna nang makita akong basang-basa at tila isang basang sisiw sa tapat ng kaniyang tindahan. Hindi ko na napigilan ang humagulgol. Doon sa gitna ng mga nakasabit na sachet ng shampoo at mga lata ng sardinas, ibinuhos ko ang lahat ng sakit. Ang hiya na nararamdaman ko bilang isang dating Senyora Monteverde ay natalo ng pagod at gutom. Dito ka muna sa silid sa taas, Amara. Pasensya ka na masikip at mainit pero ligtas ka rito. Ani Aling Myrna habang inaabutan ako ng mainit na kape at tuyong damit. Nang makaakyat ako sa maliit na kwarto, agad kong nilapitan ang lumang kaban. Kahit pagod na ang aking katawan, kumuha ako ng basahan at dahan-dahang pinunasan ang putik at ulan na kumapit sa kahoy nito. Ito ang golden moment ko, ang tanging bagay na nagpapaalala sa akin na may halaga ako. Ang kaban na ito ay gawa sa matitibay na nara, tila ba sumisimbolo sa aking pagkatao. Maraming beses nang nirestoro, maraming beses nang sinubok ng panahon, pero hindi nabubulok. Hinaplos ko ang mga ukit sa gilid ng kaban. Doon ko napansin ang isang maliit na uka sa ilalim ng bisagra. Hindi ito basta sira ng anay. Ito ay isang sadyang ginawang secret compartment na tanging isang bihasang restorer lang ang makakapansin. Don Severino, ano ba ang gustong ipahiwatig ng kaban na ito? Biglang nag-vibrate ang aking cellphone sa ibabaw ng sahig. Isang unregistered number. Sa takot na baka si Joaquin ito, para lalo akong lutang-lutangin, muntik ko na itong hindi pansinin. Pero may kung anong udyok sa loob ko na buksan ang mensahe. Ang aking hininga ay tila tumigil nang mabasa ang nakasulat. Nanay, gising sila. Naririnig ko silang nag-aaway. Sabi ni Papa, kailangan ko raw pirmahan ang mga papel para makuha ang pera ni Lolo. Nanay, natatakot ako. Hindi ko sila kilala. Gusto ko nang umuwi sa'yo. Galing kay Sofia.
Ang kaniyang boses sa text ay tila isang hiyaw ng saklolo na bumasag sa natitirang takot sa aking sistema. Hindi lang pala ako ang biktima rito. Si Sofia ang batang inakala kong masaya sa piling ng kaniyang tunay na ina ay ginagamit lang din bilang kasangkapan. Nanginginig ang aking mga kamay habang tinitingnan ang lumang kaban at ang mensahe ni Sofia. Biglang nagdugtong ang lahat sa aking isipan. Ang pagbabalik ni Clarissa, ang pagpapatapon sa akin at ang mga lihim ng mga Monteverde, lahat ay umiikot sa isang bagay na hindi ko palubos na nauunawaan pero nakatago sa loob ng kaban na ito. Hindi ko hahayaang saktan niyo ang anak ko, panata ko sa dilim. Sa labas patuloy ang hagupit ng ulan pero sa loob ng maliit na silid na yon, isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa aking mga mata. Ang amara na biktima ay tapos na. Ngayon ang amara na maghihiganti ang isisilang. Kinabukasan hindi sikat ng araw ang gumising sa akin, kundi ang amoy ng lagari at lumang kahoy mula sa isang maliit na bakanteng lote sa likod ng bahay ni Aling Mirna. Doon ko dinala ang aking kagamitan, ang iilang paitliha at pampakinis na nailigtas ko mula sa putikan. Habang nakatingin ako sa kaban ni Don Severino, parang nakikita ko ang sarili ko. Marumi puno ng gasgas at tila wala ng silbi sa mata ng mundo. Pero bilang isang restorer, alam ko ang isang sikreto, ang pinakamahalagang bahagi ng isang antigo ay hindi ang labas, kundi ang kung anong nasa ilalim ng maraming patong ng pintura at dumi. Amara, kumain ka muna, tawag ni Aling Mirna habang inaabutan ako ng isang platong kanin at tuyo. Huwag mong ubusin ang lakas mo sa lumang baul na iyan. Wala ka nang makukuha riyan. Ngumiti ako ng pilit. Dito lang ako kumakalma, Aling Mirna. Sa kahoy walang nagsisinungaling. Kung anong ukit mo yon ang lalabas. Nang umalis si Aling Mirna, sinimulan ko ang trabaho. Kinuha ko ang aking scraper at dahan-dahang tinuklap ang makapal at itim na pintura na ipinilit ni Joaquin na ilagay ko sa kaban. 3 taon na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, sabi niya, ay gusto niyang magmukhang moderno ang kagamitan sa loob ng kanilang mansyon. Bakit ka ba nagmamadaling takpan ang ganda nito, Joaquin? Tanong ko sa sarili habang lumilitaw ang tunay na kulay ng nara sa ilalim. Habang tumatagal ang aking pagtatrabaho, napansin ko ang isang bagay na nagpatigil sa aking paghinga. Ang mga ukit sa gilid ng kaban, mga disenyong bulaklak at baging ay hindi basta-basta dekorasyon. Ang bawat dulo ng baging ay tila itinuturo ang isang partikular na bahagi sa ilalim ng kanang paa ng kaban. Binaligtad ko ang kaban kahit pa nanginginig ang aking mga braso sa bigat nito. Ginamit ko ang aking pinakapinong pait para linisin ang bahaging iyon. Doon nakita ko ang isang maliit na knot o buko ng kahoy na mukhang natural. Pero nang pindutin ko ito, gamit ang aking hinlalaki, naramdaman ko ang isang bahagyang paglubog. Isang spring. Hindi lang ito basta kaban. Ito ay isang puzzle box. Isang obra maestra na ginawa para magtago ng isang bagay na mas mahalaga pa sa ginto. Bigla kong naalala ang sinabi ni Joaquin noong binalak niyang sunugin ito. Basura na yan, Amara. Masyadong maraming masamang alaala ang dala niyan mula kay Lolo. Ngayon ko naintindihan, hindi masamang alaala ang kinatatakutan niya. Katotohanan ang kinatatakutan niya. Dahan-dahan sinundan ko ang direksyon ng mga ukit. Pinihit ko ang isang bahagi ng disenyo sa kaliwa at pinindot ang buko ng kahoy sa kanan. Sa loob ng tahimik na bakuran, isang matunog na click ang umalingaw-ngaw. Ang ilalim ng kaban na akala ko ay solidong kahoy ay dahan-dahang bumukas. Isang manipis at tago na drawer ang lumabas. Doon sa loob ng maliit na espasyong iyon, may nakitang isang balumbon ng mga lumang papel na nakatali ng pulang laso at isang maliit na itim na notebook. Kinuha ko ang mga ito ng may pag-iingat, tila ba hawak ko ang puso ng isang taong matagal ng pumanaw. Binuksan ko ang notebook. Ang unang pahina ay may sulat kamay na kilalang-kilala ng lahat sa pamilya Monteverde, ang matatag at eleganteng pirma ni Don Severino. Para sa sinumang makakahanap nito. Ang katotohanan ay hindi na nanatiling nakabaon. Ang pamilyang itinayo sa kasinungalingan ay parang kahoy na kinain ng anay, mukhang matatag sa labas pero guguho sa kaunting ulan. Binuklat ko pa ang mga kasunod na pahina. Ang aking mga mata ay nanlaki nang makita ang mga petsa at halaga ng pera. May mga bank records doon, mga resibo ng wire transfer patungo sa isang account sa Singapore sa pangalan ni Clarissa
mga transfer na ginawa noong mga panahong sinasabi ni Joaquin na patay na ang kaniyang asawa. Hayop ka, ang tanging naisigaw ko. Wala kang awa, Joaquin. Hindi lang pala ako ang niloko niya. Niloko niya ang sarili niyang anak, ang kaniyang ina, at ang buong kumpanya. At ang mas masakit, ginamit niya ako bilang proteksyon para sa kaniyang mga kasalanan. Habang hawak ko ang mga ebidensyang ito naramdaman ko ang isang kakaibang lakas. Hindi na ako ang amara na itinapon sa kalsada. Ngayon ako na ang may hawak ng susi sa karsel na kinalalagyan ni Joaquin. Pero bago ko pa man mabulatlat ang huling dokumento, isang anino ang humarang sa liwanag ng araw sa aking tapat. Dahan-dahan akong tumingala at nakita ko ang isang lalaking nakabarong may dalang itim na payong at mukhang galing sa isang mundo na pilit ko ng kinalilimutan. Senyora Amara Bisit, ang malamig niyang bati. Inutusan ako ni Joaquin na kunin ang kaban. Hindi ito sa iyo. Hindi ito sa iyo, Mang Carding. Matigas kong sagot habang mahigpit na nakahawak sa gilid ng kaban. Si Mang Carding ang matagal ng driver at kanang kamay ni Joaquin. Kilala ko siya bilang isang tahimik na pero sa pagkakataong ito, ang kaniyang mga mata ay walang kislap ng awa. Utos ito ni Sir Joaquin Amara. Ayaw niya ng gulo. Ibibigay mo na ang kaban at baka masaktan ka pa. Mabilis ang takbo ng isip ko. Alam kong hindi ko siya kaya sa lakas, pero hindi ko hahayaang makuha nila ang notebook at ang mga papel na kakadiskubre ko lang. Habang dahan-dahan siyang lumalapit, mabilis kong isiningit ang maliit na notebook at ang balumbon ng papel sa loob ng aking malaking bulsa sa apron na natatakpan ng aking katawan. Sabihin mo kay Joaquin huli na siya. Sabi ko nang may halong tapang na hindi ko akalaing meron ako. Nakuha ko na ang kailangan ko. Biglang hinablot ni Mang Carding ang kaban. Dahil sa gulat, hindi ko ito nahawakan ng maayos. Kalabog ang umalingaw-ngaw nang bumagsak ang kaban sa putikan bago niya ito tuluyang nakuha. Pasensya na, Amara. Trabaho lang. Aniya bago mabilis na tumalikod at sumakay sa itim na sasakyang naghihintay sa labas ng eskinita. Naiwan akong nanginginig ang buong katawan. Pero nang maramdaman ko ang bigat ng notebook sa aking bulsa, nakahinga ako ng maluwag. Nakuha nila ang kaban, pero ang kaluluwa nito, ang ebidensya ay nasa akin pa rin. Hindi ako pwedeng manatiling nakatago lang sa bahay ni Aling Myrna. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan tungkol kay Clarissa. Tinandaan ko ang pangalang nabanggit sa notebook ni Don Severino Nestor Abellana. Isang dating clerk sa Monteverde Shipping Lines na bigla na lang nag-resign 8 taon na ang nakalilipas. Sa tulong ng mga kakilala ko sa palengke, nahanap ko siya sa isang maliit na tindahan ng mga piyesa ng bangka malapit sa daungan. Mang Nestor, tanong ko sa isang matandang lalaki na may malalim na mga kulubot sa mukha. Nang marinig niya ang pangalan ng mga Monteverde mula sa akin, tila gusto niyang tumakbo. Wala na akong kinalaman sa kanila, ma'am. Nanahimik na ako rito. Nestor, ako si Amara, ang asawa ni Joaquin, o ang akala kong asawa niya, sabi ko sa boses na puno ng pait. Pinatapon niya ako at ngayon nagbalik si Clarissa. Kailangan kong malaman ang totoo. Hindi namatay si Clarissa sa dagat, hindi ba? Napabuntong hininga ang matanda at tila bumalik sa kanya ang mga anino ng nakaraan. Walang aksidenteng nangyari, Amara. Walang lumubog na barko. Ang katotohanan ay mas marumi pa sa burak ng dagat. Ikinuwento ni Nestor ang lahat. 8 taon na ang nakalilipas si Clarissa ay nalunod sa utang dahil sa pagsusugal sa mga kasino sa labas ng bansa. Gusto niyang iwan ang anak at si Joaquin para sumama sa isang mayamang negosyante sa Macau. Imbes na harapin ang kahihiyan ng isang iniwang asawa, gumawa si Joaquin ng isang senaryo. Binayaran niya ang mga tauhan sa pantalan para palabasin na nawawala si Clarissa sa isang bagyo. Ginawa niyang bayani ang sarili niya, isang sawing palad na byudo na nag-iisang nagpapalaki sa anak. Liwanag ni Nestor. At si Clarissa patuloy siyang pinadalhan ng pera ni Joaquin mula sa kumpanya para manatiling patay sa mata ng publiko. Pero bakit kanya pinakasalan? Yun ang hindi ko maintindihan noon. Doon ko naramdaman ang pinakamasakit na realidad. Pinakasalan niya ako dahil kailangan niya ng isang malinis na imahe para sa kaniyang ama.
Alam ni Don Severino ang ugali ni Joaquin, kaya ang tanging paraan para makuha niya ang tiwala ng matanda ay ang magkaroon ng isang asawang simple relihiyosa at marangal. Ako ang ginawa niyang maskara. Ako ang naging pambura sa lahat ng dumi ng kaniyang nakaraan. Habang pabalik ako sa tinitirhan ko, nadaanan ko ang isang marangyang cafe malapit sa Cebu Business Park. Doon sa may bintana, nakita ko si Clarissa. Pero hindi siya ang elegante at kalmadong babaeng nakita ko sa entablado. Mukha siyang balisa, pabalik-balik ang tingin sa labas at kausap ang isang lalaking may kaduda-dudang hitsura. Nakita ko ang lalaki na inabot sa kanya ang isang sobre at si Clarissa ay parang nagmamakaawa. Hindi ito ang mukha ng isang reynang nagbabalik. Ito ang mukha ng isang babaeng hinahabol ng sarili niyang mga multo. Hindi ka lang pala sinungaling, Clarissa. Bulong ko sa sarili habang nakakubli sa likod ng isang poste. Ikaw ang mitya na susunog sa bahay ng mga Monteverde. Ang ebidensyang hawak ko mula sa kaban ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa isang malaking sabwatan na handang pumatay ng dangal para sa yaman. Hindi nagtagal pagkatapos makuha ni Mang Carding ang kaban. Narinig ko ang ugong ng isang pamilyar at marangyang sasakyan sa tapat ng maliit na talyer ni Aling Myrna. Ang tunog ng makinang iyon ay parang isang babala. Alam ko kung sino ang sakay nito. Bumaba si Joaquin mula sa kaniyang Mercedes-Benz, suot ang kaniyang mamahaling suit na tila ba hindi nababagay sa alikabok at amoy ng kahoy sa paligid. Ang kaniyang bawat hakbang ay puno ng pagyayabang, ang uri ng pagyayabang na nakuha niya mula sa kaniyang apelyido, hindi sa kaniyang sariling galing. Amara, tawag niya, ang boses ay puno ng pait at kapangyarihan. Sabi ko na nga ba dito lang ang bagsak mo, sa basura. Hindi ako tumayo mula sa aking kinauupuan. Ipinagpatuloy ko ang paghasa sa aking pait kahit na nanginginig ang aking mga kamay sa loob ng aking apron. Anong kailangan mo, Joaquin? Nakuha mo na ang kaban. Ano pa ang gusto mo? Tumawa siya, isang tawang walang katuwaan. Inilibot niya ang paningin sa paligid ng talyer. Nakuha ko nga ang kaban pero alam kong may nakuha ka sa loob nito. Huwag ka nang maglaro sa akin, Amara. Hindi ka bagay sa larangang ito. Mas mabuti pang tanggapin mo na lang ang katotohanan. May inilabas siyang isang puting sobre mula sa kaniyang bulsa at inihagis ito sa ibabaw ng aking mesa sa gitna ng mga supot ng pako at lagari. 5 milyong piso. Sapat na iyan para magsimula ka ng bagong buhay sa Mindanao o kahit sa ibang bansa. Ang tanging hiling ko lang, umalis ka ng Cebu ngayon din. Huwag ka nang magpapakita at huwag mong susubukang kontakin si Sofia. Naramdaman ko ang init na umakyat sa aking mukha. Hindi dahil sa galit kundi dahil sa labis na insulto. 5 milyon para sa 8 taon ng pagiging ina. 5 milyon para sa pag-aalaga sa anak mo. Habang ang tunay niyang ina ay nagsasaya sa ibang bansa gamit ang pera niyo. Ang baba naman ng tingin mo sa akin, Joaquin. Huwag kang mapagmataas, Amara. Sigaw niya, ang kaniyang mukha ay namumula na sa galit. Lumapit siya sa akin at hinawakan ng mahigpit ang aking braso. Isang hampas lupa ka lang na pinulot ko sa putikan. Binigyan kita ng pagkakataong maging reyna pero ngayon balik ka na sa dapat mong kalagyan. Si Sofia, masaya na siya kay Clarissa. Nakalimutan ka na niya sa loob lang ng isang gabi. Nagsisinungaling ka. Mahinahon kong sagot habang nakatingin ng diretso sa kaniyang mga mata. Nag-text sa akin si Sofia. Natatakot siya sa inyo. Alam niya ang totoo, Joaquin. Alam niya kung sino ang tunay na nagmahal sa kanya. Lalong humigpit ang hawak niya sa aking braso. Wala kang ebidensya. Ang mga sinasabi mo ay gawa-gawa lang ng isang desperadang babae. Kapag nakuha ko na ang kabuuan ng kumpanya sa susunod na linggo, wala ka nang magagawa. Magiging akin na ang lahat at itatapon ko kayo ni Sofia sa kung saan niyo gusto. Natigilan ako sa kaniyang huling sinabi. Kapag nakuha ko na ang kabuuan ng kumpanya, doon ako nakakita ng butas. Kung ang kumpanya ay sa kanya, na bakit kailangan pa niyang maghintay ng susunod na linggo? At bakit tila balisa siya na paalisin ako? Bigla kong naisip ang notebook ni Don Severino. May binanggit doon tungkol sa isang transition at sa mga kondisyon ng pamana. Hindi pa pala hawak ni Joaquin ang lahat. Kaya pala nagmamadali siyang ipakita na buo muli ang kaniyang pamilya kasama si Clarissa. Kailangan niya ang imaheng iyon para makuha ang huling pirma ng mga board members.
Bakit Joaquin natatakot ka ba na baka hindi mo makuha ang kumpanya? Pang-uyam ko. Natatakot ka ba na malaman ng board members na ang biyudo na kinahabagan nila ay isang manloloko? Binitawan niya ako nang marahas tila ba napaso siya sa aking mga salita. Huwag mong susubukan ang pasensya ko, Amara. Isang tawag ko lang pwedeng mawala ang talyer na ito at lahat ng taong tumutulong sa iyo. Kunin mo ang pera at lumayas ka. Ito na ang huling babala ko. Sumakay siya sa kaniyang sasakyan at mabilis na pinaharurot ito. Paalis nagiiwan ng makapal na usok at alikabok sa aking mukha. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng talyer hawak ang sobre ng pera. Pero hindi ko ito bubuksan para gamitin. Gagamitin ko ito bilang ebidensya ng panunuhol. Tiningnan ko ang aking mga kamay na puno ng dumi ng kahoy. Sabi ni Joaquin, balik na ako sa dapat kong kalagyan. Tama siya. Narito ako sa lugar kung saan ang mga sirang bagay ay binubuhay muli. At sa pagkakataong ito, hindi lang gagamit ang kukunin ko sa kanya. Hetoing an, Roy Joaquin. Bulong ko sa hangin. Tapos na ang oras mo, Joaquin. Bumalik ako sa loob at kinuha ang notebook ni Don Severino. Kailangan kong hanapin ang huling piraso ng puzzle bago sumapit ang susunod na linggo. Ang laban na ito ay hindi na lang para sa aking dangal. Ito ay para sa kaligtasan ni Sofia at sa hustisyang matagal nang ipinagkait ng mga Monteverde. Gabi na pero ang isip ko ay mas gising pa sa tanghali. Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng isang bumbilya sa maliit na silid ni Aling Myrna, maingat kong inilatag ang mga papel na nakuha ko mula sa sikretong drawer ng cabin. Ang amoy ng lumang papel at tinta ay humahalo sa amoy ng barnis sa aking mga kamay. Binuksan ko ang notebook ni Don Severino sa huling bahagi nito. Doon may nakadikit na isang kopya ng dokumentong may titulong Huling Habilin at Testamento. Habang binabasa ko ang bawat salita, tila ba naririnig ko ang boses ng matandang Don. Si Don Severino ang tanging Monteverde na naging mabuti sa akin. Naalala ko, noong bagong kasal pa lang kami ni Joaquin. Madalas akong ipatawag ng matanda sa kaniyang silid para lang pag-usapan ang mga uri ng kahoy. Sabi niya noon, Amara, ang kahoy ay hindi marunong magbalat kayo. Kung ito ay nara, mananatili itong nara hanggang sa huli. Sana ay ganoon din ang mga tao. Ngayon ko lang naintindihan ang lalim ng kaniyang pangamba. Ayon sa testamento, ang lahat ng shares ni Don Severino sa Monteverde Shipping Lines at ang kaniyang personal na trust fund ay nakapangalan kay Sofia. Ngunit merong isang napakabigat na kondisyon. Ang pamamahala sa yaman ni Sofia ay mananatili sa ilalim ng isang legal guardian hanggang sa sumapit siya sa edad na 18. Ang guardian na ito ay dapat na isang babaeng hindi nagtataglay ng dugong Monteverde, isang taong napatunayang nag-aruga sa kanya sa loob ng hindi bababa sa 7 taon at may integridad na hindi matatawaran. Napahawak ako sa aking bibig. Doon ay nakasulat din ang dahilan. Hindi ko ipagkakatiwala ang kinabukasan ng aking apo sa aking anak na si Joaquin na ang tanging alam ay magwasak at magwaldas. Ang yaman ng mga Monteverde ay dapat bantayan ng isang taong marunong magpahalaga sa buhay, hindi sa pera. Naramdaman ko ang panghihina ng aking mga tuhod. 8 taon. 8 taon akong nanilbihan nag-alaga at nagmahal kay Sofia. 7 taon ang kailangan sa testamento at lumampas pa ako roon. Kaya pala ako pinakasalan ni Joaquin hindi dahil mahal niya ako at hindi dahil kailangan ni Sofia ng ina. Pinakasalan niya ako dahil ako ang perpektong instrumento para makuha niya ang yaman ng kaniyang ama. Ako ang babaeng walang dugong Monteverde, ang babaeng may malinis na pangalan, at ang babaeng naging nanay-nanayan ni Sofia. Pero may isa pang mahalagang clause sa dokumento. Kung ang tunay na ina ng bata ay mapatunayang buhay at napatunayang tumalikod sa kaniyang tungkulin sa loob ng nabanggit na panahon, mawawalan siya ng karapatang humawak sa anumang bahagi ng mana. At kung si Joaquin ay mapatunayang nagsabwatan para dayain ang testamentong ito, automatikong mapupunta ang pangangalaga kay Sofia sa itinalagang guardian. Kaya mo ba ibinalik si Clarissa, Joaquin? Bulong ko sa dilim. Dahil natatakot ka na, kapag nalaman ng board members na buhay siya, mawawala ang lahat sa iyo. O dahil plano mong gamitin siya para palabasin na ikaw ang biktima.
Naiyak ako hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa galit. Ginamit nila ang pagmamahal ko sa isang bata para sa kanilang kasakiman. Ginawa akong tau-tauhan sa isang dula-dulaang ang premyo ay bilyong-bilyong piso. Pero nagkamali si Joaquin. Akala niya ay hanggang pagre-restauro lang ng kahoy ang alam ko. Hindi niya alam na ang mga kamay na ito ay marunong ding magtanggal ng mga anay na sumisira sa pundasyon ng katotohanan. Kinuha ko ang aking cellphone at hinanap ang isang lumang numero sa notebook. Ito ang numero ni Atty. Vicente Villarreal, ang retiradong abogado ni Don Severino, na sinabihan sa notebook na siyang humahawak ng orihinal na kopya ng testamento. Nanginginig ang aking boses nang sumagot ang nasa kabilang linya. Hello, Atty. Villarreal. Ako po si Amara, ang asawa ni Joaquin Monteverde. Sandaling natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ng ilang segundo, narinig ko ang isang malalim na buntong hininga. Matagal na kitang hinihintay, Amara. Sabi ni Don Severino, darating ang araw na tatawag ka sa akin kapag nahanap mo na ang lihim sa kaban. Handa ka na bang harapin ang bagyong idudulot nito? Handa na po ako, attorney. Matatag kong sagot. Para kay Sofia, handa akong wasakin ang buong mundo ng mga Monteverde. Kung ganoon magkita tayo bukas sa lumang simbahan sa labas ng lungsod. Huwag kang magsasama ng kahit sino. Mapanganib ang hawak mong katotohanan, Amara. Kapag nalaman ni Joaquin na hawak mo na ang testamento, hindi na pera ang itatapon niya sa iyo, kundi panganib sa iyong buhay. Nang maibaba ko ang telepono, narinig ko ang malakas na kulog sa labas. Parang hudyat ng isang digmaang hindi ko na matatakasan. Tumingin ako sa larawan ni Sofia na nakatago sa aking pitaka. Hintayin mo ako, anak. Ibabalik ka ni nanay sa akin. Maaga pa lang ay bumiyahe na ako sakay ng isang lumang jeepney patungo sa labas ng lungsod. Ang bawat sulyap ko sa labas ng bintana ay puno ng kaba. Bawat itim na sasakyang dumaan sa tabi namin ay pinagmumulan ng takot na baka ako ay sinusundan ni Mang Carding. Ang bigat ng notebook at ng testamento sa loob ng aking bag ay tila ba isang buhay na bagay na kumakaba-kaba sa aking dibdib. Ang lumang simbahan ng San Isidro ay gawa sa mga batong coral, isang estruktura mula pa noong panahon ng Kastila na unti-unti nang kinakain ng lumot. Sa loob ang amoy ng insenso at lumang kahoy ay nagbigay sa akin ng panandaliang kapayapaan. Doon sa pinakahuling hilera ng mga bangko, nakita ko ang isang matandang lalaking nakasuot ng puting katsa at may hawak na baston. Attorney Villarreal, pabulong kong tawag. Lumingon ang matanda. Ang kaniyang mga mata, bagaman malabo na, ay bakas pa rin ang talas ng isang taong sanay sa pakikidigma sa loob ng korte. Amara, lumapit ka, iha. Naupo ako sa tabi niya. Nang ilabas ko ang testamento mula sa aking bag, dahan-dahan niya itong hinaplos. Alam mo ba, Amara, noong isinusulat ni Don Severino ang dokumentong ito, tinanong ko siya kung bakit ikaw ang pinili niya. Maraming mas mayayaman, maraming mas edukada. Pero ang sabi niya sa akin, Vicente, ang pag-ibig ni Amara ay parang matibay na pundasyon ng bahay. Hindi ito nakikita pero ito ang nagpapanatili sa lahat na nakatayo. Napaiyak ako sa sinabi niya. Ang akalang paghihirap ko na walang nakakakita ay napansin pala ng matandang Don. Attorney, pinalayas ako ni Joaquin. Ibinalik niya si Clarissa at pinalalabas na ako ang manloloko. Paano natin ito lalabanan? Ang testamento ay matibay pero kailangan natin ng suporta sa loob ng kumpanya. Paliwanag ni Attorney Villarreal. Sa susunod na linggo, ang taunang board meeting. Plano ni Joaquin na gamitin ang pagbabalik ni Clarissa para makuha ang boto ng mga traditionalist sa board. Kailangan nating ipakita sa kanila na ang pamilyang ipinagmamalaki niya ay isang malaking kasinungalingan. Ibinigay sa akin ni Attorney Villarreal ang isang listahan ng mga pangalan. Sila ang mga minority stockholders, mga maliliit na negosyante na matagal nang ginigipit ni Joaquin. Sila ang mga taong inagawan niya ng mga kontrata, mga taong tinanggalan niya ng dangal para lang mapalaki ang kaniyang yaman. Kung makukuha natin ang kanilang panig, hindi makukuha ni Joaquin ang mayorya ng boto. Doon nagsimula ang aking misyon. Sa sumunod na 3 araw, naging anino ako sa mga sulok ng Cebu. Hindi ako pumunta sa mga malalaking opisina.
Sa halip, pinuntahan ko ang mga taong nakalimutan na ng mundo. Pinuntahan ko si Giancarlo Salcedo, isang byuda na ang maliit na logistics company ay halos malugi dahil sa pananabutahe ni Joaquin. Pinuntahan ko ang pamilya ni Mr. Tan na ang mga lupain sa Pantalan ay sa pilitang kinuha ni Joaquin sa napakamurang halaga. Sa bawat pintong kinakatok ko, dala ko ang aking kwento. Kwento ng isang inang inagawan ng anak. Kwento ng isang asawang ginamit at itinapon. Hindi ko po hinihingi ang inyong pera, sabi ko sa kanila habang nakaupo kami sa kanilang mga simpleng sala. Hinihingi ko po ang inyong boses. Ang katarungan para sa akin ay katarungan din para sa inyong lahat na niyapakan ng mga Monteverde. Unti-unti ang kanilang takot ay napalitan ng galit. Ang galit na matagal na nilang itinago ay nagsimulang mag-alab. Naintindihan nila na ang isang hampas lupa na tulad ko ang tanging may lakas ng loob na tumayo laban sa higanteng tulad ni Joaquin. Habang nangyayari ito, may isang hindi inaasahang pagbabago sa loob ng mansyon ng mga Monteverde. Isang gabi habang naglalakad si Doña Esperanza sa pasilyo, narinig niya ang sigawan sa loob ng silid ni na Joaquin at Clarissa. Nasaan na ang pera, Joaquin? Bisay ni Chapian ni... Ang boses ni Clarissa na puno ng pait at hindi na ang malambing na boses na ipinapakita niya sa publiko. Sabi mo kapag bumalik ako, mababayaran ko ang lahat ng utang ko sa Macau pagod na ako sa pagpapanggap na nanay ng batang iyon. Tumahimik ka, Clarissa, ang galit na sagot ni Joaquin. Konting tiis na lang. Kapag nakuha ko na ang control sa board sa Martes, makukuha mo ang lahat ng gusto mo. Siguraduhin mo lang na hindi ka mahahalata ng nanay ko. Napatigil si Doña Esperanza sa labas ng pinto. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kaniyang rosaryo. Ang sipsip at mapagkunwaring Clarissa na kaniyang tinanggap ay unti-unti nang naguhubad ng maskara. At ang kaniyang anak, ang kaniyang kaisa-isang anak na si Joaquin ay mas masahol pa pala sa inakala niya. Naalala niya si Amara, naalala niya ang 8 taon na ang bahay ay laging maayos, ang pagkain ay laging masarap, at ang kaniyang apo na si Sofia ay laging masaya at malusog. Napatingin siya sa larawan ng kaniyang yumaong asawa sa dingding. Severino, ano ba itong nagawa namin? Bulong niya sa sarili habang ang mga luha ng pagsisisi ay nagsisimulang pumatak. Samantala sa maliit na silid ni Aling Mirna, tinanggap ko ang isang mensahe mula kay Attorney Villarreal. Nakahanda na ang lahat para sa Martes, Amara. Pero mag-ingat ka. Nabalitaan ko na naglabas na ng warrant si Joaquin laban sa iyo para sa pagnanakaw ng kagamitan ng pamilya. Gusto kanyang ipakulong bago pa sumapit ang board meeting. Hinigpitan ko ang hawak sa aking cellphone. Akala ni Joaquin ay nakakulong na ako sa kaniyang takot. Pero hindi niya alam ang mga taong pinahirapan niya ay handa na ring gumanti. Ang laban na ito ay hindi na lang sa loob ng korte. Ito ay laban para sa kaluluwa ng aming pamilya. Ngayong may warrant na ako para sa pagnanakaw, bawat kanto ng Cebu ay tila isang bitag. Nakasuot ako ng malapad na sombrero at lumang jacket para hindi makilala habang naglalakad patungo sa St. Jude Academy. Alam kong mapanganib, pero hindi ko kayang pumasok sa board meeting sa Martes nang hindi nasisiguro ang kalagayan ni Sofia. Ang mensahe niya noong isang gabi ay hindi maalis sa isip ko. Sa tulong ni Nanay Saling, ang matandang cook sa kantin ng school na matagal ko ng kaibigan, nakapasok ako sa likod ng building. Amara, bilisan mo lang. Maraming guard na inilagay si Joaquin dito. Sinasabi nila sa bata na nagbakasyon ka lang pero alam ni Sofia na nagsisinungaling sila. Pabulong na bilin ni Nanay Saling. Dinala niya ako sa music room, isang tahimik na silid sa dulo ng pasilyo kung saan madalas mag-practice si Sofia. Nang bumukas ang pinto, nakita ko ang aking anak. Nakaupo siya sa harap ng piano pero hindi siya tumutugtog. Nakatinglang siya sa labas ng bintana, ang kaniyang maliit na balikat ay tila pasan ang buong mundo. Sofia, tawag ko sa pinakamahinang boses. Lumingon ang bata. Sa isang iglap ang kaniyang matang puno ng lungkot ay nagliwanag. Nanay, tumakbo siya sa akin at yumakap ng napakahigpit. Tila ba natatakot na kapag bumitaw siya ay maglalaho ako muli. Doon sa dilim ng music room, naramdaman ko ang kaniyang panginginig. Nanay, huwag mo na akong iiwan. Sabi ni Papa masama ka raw. Sabi niya ninakawan mo kami. Pero alam kong hindi totoo yun.
Shh! Makinig ka sa akin, Sofia. Sabi ko, habang hinahaplos ang kaniyang buhok. Kailangan kong lumaban para makuha kita muli. Malapit na anak. Kaunting tiis na lang. Humiwalay ng kaunti si Sofia sa yakap at may kinuha mula sa kaniyang bulsa. Isang maliit na itim na ballpen. Nanay, kunin mo ito. Regalo ito ni Lolo Severino sa akin noon, may recorder ito sa loob. Palihim ko itong binuksan noong nag-aaway si Papa at ang babaeng yun sa opisina. Nagulat ako sa talino ng aking anak. Sofia, alam mo ba ang ginagawa mo? Opo, narinig ko silang nag-uusap tungkol sa mga papel na kailangan kong pirmahan. Sabi ni Papa, hindi na kailangan ang pirma mo dahil patay ka na sa batas. At narinig ko rin ang babaeng yun. Sabi niya pagkatapos makuha ang pera, iiwan na niya tayo. Lumuha ang aking anak. Nanay, ayaw ko sa kanya. Amoy alak siya at laging galit kapag wala si Papa. Kinuha ko ang recorder pen nang may nanginginig na kamay. Ito na ang huling piraso ng ebidensya na kailangan ko ang patunay ng banta at manipulasyon sa isang bata. Amara, takbo. Biglang sigaw ni Nanay Saling mula sa pinto. Narinig ko ang mabibigat na yabag ng sapatos sa pasilyo, ang tunog ng mga radyo ng security guards. Nandito siya, nakita ang isang kahina-hinalang babae na pumasok sa likod. Nanay, takbo na. Pagmamakaawa ni Sofia kahit na ayaw niyang bumitaw sa aking kamay. Mahal na mahal kita, Sofia. Magtiwala ka kay nanay. Huling bulong ko bago ako mabilis na lumabas sa bintana ng music room patungo sa likod na bahagi ng hardin. Halos hindi ako makahinga sa bilis ng aking pagtakbo. Naririnig ko ang sigawan ng mga guards sa likuran ko. Harangin niyo ang gate, huwag hayaang makalabas. Nakalusot ako sa isang maliit na butas sa bakod na ginagamit ng mga maintenance workers, pero bago ako tuluyang makalayo, isang pamilyar na boses ang nagpatigil sa akin. Akala mo ba ay makakatakas ka, Amara? Napatigil ako. Nakatayo sa tapat ng isang itim na van si Clarissa. Wala na ang kaniyang mapagkunwaring ngiti. Hawak niya ang kaniyang cellphone at mukhang may tinatawagan. Joaquin, nandito siya. Sa likod ng school, bilisan mo bago pa siya makalayo. Tumingin siya sa akin ng may halong poot. Hindi mo na makukuha si Sofia, Amara. Ngayong gabi, aalis na kami. Dadalhin siya ni Joaquin sa isang lugar na hindi mo kailanman mararating. Doon siya pipirma at doon ka rin mabubulok sa kahihiyan. Nanlamig ang buong katawan ko. Aalis sila. Ngayong gabi, pero ang board meeting ay sa Martes pa. Anong gagawin niyo sa anak ko? Sigaw ko. Pero bago pa ako makalapit, mabilis na sumakay si Clarissa sa van at pinaharurot ito paalis. Iniwan akong mag-isa sa dilim. Kailangan kong tawagan si Attorney Villarreal. Kailangan kong tawagan ang mga stockholders. Binago ni Joaquin ang plano. Hindi na siya maghihintay ng Martes. Balak niyang itakas si Sofia at pilitin itong pumirma bago pa kami makakilos. Ang board meeting na sinasabi niya ay isang distraction lang. Ang totoong krimen ay mangyayari ngayong gabi sa daungan. Hinigpitan ko ang hawak sa recorder pen ni Sofia. Hindi ako papayag, Joaquin. Kahit bagyo pa ang harapin ko, hindi mo mailalayo ang anak ko. Wala nang oras, attorney, itatakas nila si Sofia ngayong gabi. Halos sumigaw ako sa telepono habang nagtatago sa likod ng isang malaking basurahan sa gilid ng kalsada. Naririnig ko pa ang sirena ng mga sasakyan ng security guards sa loob ng school. Ang bawat segundo ay parang patak ng asido sa aking balat. Ano imposible, Amara? Ang board meeting ay sa Martes pa. Ang gulat na boses ni Attorney Villarreal sa kabilang linya. Narinig ko si Clarissa. Ginamit lang ni Joaquin ang board meeting bilang pain para iligaw tayo. Ngayong gabi, bago maghating gabi, ilalabas nila si Sofia sa Cebu gamit ang kanilang pribadong ferry. Attorney, kapag nakalabas sila sa international waters, wala na tayong magagawa. Natahimik ng ilang segundo ang abogado. Makinig ka, Amara. May connection ako sa Coast Guard pero kailangan natin ng matibay na dahilan para pigilan ang isang pribadong sasakyang pandagat ng mga Monteverde. Ang recorder pen. Nasaan ang recorder? Hawak ko, attorney. Hawak ko ang boses ni Sofia na nagmamakaawa at ang pag-amin ni na Joaquin tungkol sa pamumuwersa sa kanya. Mabuti, magkita tayo sa Pier 1 sa pribadong dock ng Monteverde Shipping Lines.
Tatawagan ko ang mga minority stockholders na nakausap mo. Kailangan nating gumawa ng ingay. Hindi pwedeng umalis ang barkong iyon nang walang nakakakita. Pagkababa ng telepono, tumingin ako sa langit. Ang buwan ay natatakpan na ng makakapal at maiitim na ulap. Ang hangin ay nagsisimulang lumakas, nagdadala ng amoy ng paparating na unos. Sa Cebu, ang bagyo ay hindi lang basta ulan, ito ay isang puwersa na kayang bumura ng lahat. Sa tulong ng isang habal-habal driver na naawa sa aking kalagayan, mabilis akong nakarating sa daungan. Habang papalapit kami sa Pier 1, nakita ko ang naglalakihang mga container at ang mga ilaw ng mga barko na sumasayaw sa alon. Pero sa dulo, sa pinaka-eksklusibong bahagi ng pantalan, nakatayo ang MV Esperanza, ang pribadong ferry ng pamilya Monteverde. Nakita ko ang pagmamadali ng mga tauhan. Nagkakarga sila ng mga maleta. At doon sa ilalim ng maliwanag na floodlight ng barko, nakita ko si Joaquin. Hawak niya sa braso si Sofia na halatang nagpupumiglas. Si Clarissa naman ay nakasunod, may hawak na baso ng alak habang itinutulak ang mga katulong. Bilisan niyo, sigaw ni Joaquin, na abot hanggang sa kinatatayuan ko. Kailangang makaalis tayo bago pa magdeklara ng no sail ang Coast Guard dahil sa bagyo. Joaquin, ibalik mo ang anak ko. Ang sigaw ko ay tila nawala sa ugong ng makina ng barko at sa lakas ng hangin. Tumakbo ako patungo sa gangplank, pero hinarang ako ng dalawang malalaking lalaki. Huwag kang makialam dito, Amara. Bulyaw ng isa sa mga guard. Utos ni Sir Joaquin, bawal kang lumapit. Anak ko ang nasa loob niyan. Kidnapin niyo ang bata. Pagmamakaawa ko habang sinusubukang makalusot. Nakita ako ni Joaquin mula sa deck ng barko. Ngumiti siya ng may halong tagumpay. Huli ka na, Amara. Sa oras na dumaong kami sa kabilang isla, hawak ko na ang pirmadong dokumento ni Sofia. At ikaw, mananatili kang isang kriminal na wanted sa batas. Papaayaw ko, nanay, ang hiyaw ni Sofia na nagpadurog sa aking puso. Biglang isang kumpol ng mga sasakyan ang dumating sa likuran ko. Bumaba si Attorney Villarreal, kasama si Jang Salcedo, Mr. Tan, at ang iba pang mga stockholder na nakausap ko. Kasama rin nila ang ilang miyembro ng lokal na media na dinala ni Mr. Tan. Joaquin Monteverde, sigaw ni Attorney Villarreal gamit ang isang megaphone. Pinipigilan namin ang pag-alis ng barkong ito sa ilalim ng utos ng korte para sa injunction of assets. May hawak kaming ebidensya ng iyong panloloko at banta sa kaligtasan ng tagapagmana. Nagkagulo ang mga tauhan sa barko. Ang mga reporter ay nagsimulang kumuha ng litrato at video. Ang pribadong daungan na inakala ni Joaquin na magiging ligtas niyang takasan ay naging isang entablado ng kaniyang kahihiyan. Pero hindi nagpadaig si Joaquin. Itaas ang gangplank. Ngayon din wala silang hawak na papel mula sa pulis. Umalis na tayo. Dahan-dahang gumalaw ang barko palayo sa pantalan. Ang distansya sa pagitan namin ni Sofia ay unti-unting lumalaki. Ang ulan ay nagsimula nang pumatak ng malalaki at mabibigat. Nanay, ang huling hiyaw ni Sofia bago siya sa pilitang ipinasok ni Joaquin sa loob ng cabin. Napaiyak ako sa gilid ng pantalan habang hinahampas ng malalakas na alon ng semento. Ang MV Esperanza ay unti-unti nang nilalamon ng dilim at ng papalakas na bagyo sa gitna ng dagat. Attorney, anong gagawin natin? Tanong ko habang humahagulgol. Nakaalis sila. Kinuha niya si Sofia. Tumingin si Attorney Villarreal sa dagat, ang kaniyang mukha ay puno ng pag-aalala. Hindi siya makakalayo, Amara. Ang bagyong ito ay signal number 3 na. Walang barkong kasing liit niyan ang makakatagal sa gitna ng kipot sa ganitong panahon. Delikado ang ginagawa niya. Delikado para kay Sofia. Sa gitna ng aking takot, isang sasakyan pa ang dumating ng mabilis. Bumaba ang isang matandang babae na hirap lumakad dahil sa hangin, suot ang kaniyang itim na belo, si Doña Esperanza. Tumakbo siya sa akin at hinawakan ang aking mga kamay. Ang kaniyang mga mata ay puno ng luha at pagsisisi. Amara, anak, patawarin mo ako. Alam ko na kung saan niya dadalhin si Sofia. May rest house siya sa isang tago na cove sa Olango. Pero ang daan papunta roon ay puno ng mga batuhan, lalo na sa gitna ng unos. Tumingin ako sa nagngangalit na dagat. Alam ko ang panganib, pero bilang isang ina,
walang bagyong sapat na lakas para pigilan ako. Kailangan ko ng bangka, matigas kong sabi habang nakatingin sa mga mangingisdang nagtatali ng kanilang mga bangka sa gilid. Kailangan kong sundan ang anak ko bago pa siya mapahamak sa kamay ng sarili niyang ama. Ang gabi ay nagsisimula pa lang. At sa gitna ng unos na ito, isa lang ang dapat manatiling nakatayo ang katotohanan. Ang dagat ay tila isang nagngangalit na hayop. Ang mga alon ay kasing taas ng mga bahay humahampas sa pampang ng Cebu nang may puwersang tila gustong lamunin ang buong lungsod. Sa gitna ng dilim, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang mga kidlat na bumibiyak sa langit, inilalantad ang panganib na naghihintay sa gitna ng kipot. Amara, huwag pakamatay ang gagawin mo. Sigaw ni Atty. Villarreal habang pilit akong pinipigilan. Nandoon ang anak ko, attorney. Hindi ko hahayaang mamatay siya sa gitna ng dagat, kasama ang hayop na, yun, buong lakas kong sagot. Sa tulong ni Mang Nestor, ang dating clerk, na nakilala ko sa daungan, nakahanap kami ng isang matibay na tugboat na ginagamit sa pagsagip ng mga barko. Amara, marunong akong magmaneho nito, pero sa ganitong unos, nasa kamay na ng Diyos ang buhay natin. Sabi ni Mang Nestor habang hinahanda ang makina. Tayo na, Mang Nestor, wala na tayong oras. Habang binabaybay namin ang dagat, bawat hampas ng alon ay nagpapatalsik sa akin sa loob ng cabin, pero sa bawat sakit ng aking katawan ang mukha ni Sofia ang nakikita ko. Naalala ko ang bawat ukit na itinuro ko sa kanya sa mga lumang kahoy. Sofia, ang tunay na tibay ay wala sa hitsura kundi sa kung paano mo hinaharap ang bagyo, sabi ko sa kanya noon. Ngayon, kailangang patunayan ko iyon sa kanya. Pagkalipas ng isang oras na pakikipagbuno sa kamatayan, natanaw namin ang MV Esperanza. Nakasadsad ito sa isang mababaw na bahagi ng cove sa Olango. Ang barko ay tumatagilid na ang mga ilaw nito ay aandap-andap na lang. Nang makalapit kami, nakita ko si Joaquin sa deck. Pilit na isinasakay si Sofia sa isang maliit na lifeboat. Si Clarissa ay sumisigaw yakap-yakap ang kaniyang mga mamahaling bag habang pilit ding sumisingit sa bangka. Joaquin, tumigil ka. Ang hiyaw ko na bumasag sa ugong ng hangin. Nagulat si Joaquin nang makita ako. Ang kanyang mukha ay puno na ng desperasyon. Amara, paano? Tumalon ako mula sa tugboat patungo sa deck ng MV Esperanza. Binaliwala ang panganib na mahulog sa nagngangalit na tubig. Sa kabilang panig, isang mabilis na rescue boat ng Coast Guard ang paparating na rin dala ang mga pulis at si Atty. Villarreal. Bitawan mo ang anak ko, Joaquin. Sigaw ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Huwag kang lalapit. Banta ni Joaquin habang hawak ang isang folder. Pirpirmahan ito ni Sofia. Sa akin ang kumpanya. Sa akin ang lahat. Wala sa iyo ang lahat, Joaquin. Sabi ko sa isang kalmadong boses na nakakuha ng kaniyang atensyon. Inilabas ko ang recorder pen mula sa aking bulsa at pinindot ang play. Ang boses ni Joaquin ay umalingaw-ngaw sa deck, mas malakas pa sa bagyo. Kapag nakuha ko na ang control sa board sa Martes, makukuha mo ang lahat ng gusto mo, Clarissa. Pagod na rin ako sa pagpapanggap na mahal ang batang ito. Napatpatigil si Joaquin. Ang kaniyang mga tauhan na nakikinig ay nagkatinginan. Ang mga miyembro ng Coast Guard ay nakatapak na rin sa deck. Narinig iyan ng lahat, Joaquin. Narinig iyan ni Mama Esperanza. Dagdag ko. Ano? Gulat niyang tanong. Mula sa rescue boat, lumabas si Doña Esperanza, basang-basa ng ulan, pero ang paningin ay kasing talas ng kidlat. Tapos na ang paghahari mo, Joaquin. Ikinahiya kita bilang anak. Ibinigay ko na sa mga autoridad ang lahat ng bank records na itinago mo sa akin. Hindi, hindi ito maari, sigaw ni Joaquin. Sa kaniyang pagkalito, nabitawan niya ang folder na hawak niya. Ang hangin ay mabilis na tinangay ang mga papel patungo sa dagat. Ang pera ko, ang mana ko. Sinubukan niyang habulin ang mga papel, pero dahil sa dulas ng deck at sa lakas ng alon, nawalan siya ng balanse. Joaquin, sigaw ni Clarissa, pero imbes na tulungan ang asawa, mabilis siyang tumalon sa lifeboat para iligtas ang sarili. Nanay, tumakbo si Sofia sa akin. Niyakap ko siya ng napakahigpit habang ang mga pulis ay mabilis na hinawakan si Joaquin bago pa siya mahulog sa dagat. Amara, patawarin mo ako. Amara, pagsusumamo ni Joaquin habang pinapoposan siya ng mga posas.
pero hindi ko na siya tiningnan. Ang paningin ko ay nakatuon lang sa aking anak. Sa gitna ng bagyong iyon, sa ibabaw ng barkong unti-unting lumulubog, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng dumi ng nakaraan ay tila hinugasan ng ulan at ng dagat. Tumingin ako kay Sofia at hinalikan siya sa noo. Ligtas na tayo, anak. Wala nang kukuha sa iyo. Humarap ako kay Clarissa na ngayon ay nakaposas na rin sa loob ng lifeboat. Sabi mo ako ang dekorasyon na tapos na ang gamit, nagkamali ka. Ako ang pundasyon na hindi mo kailanman matitibag. Ang unos sa daungan ay unti-unti nang humuhupa, nag-iiwan ng isang bagong umaga para sa amin ni Sofia. Isang umagang hindi na itatayo sa yaman ng mga Monteverde, kundi sa katotohanang pinaglaban at pinaghirapan. Ang loob ng Court of First Instance sa Cebu ay balot ng nakabibinging katahimikan, isang malaking kontras sa ingay ng bagyo noong nakaraang linggo. Nakaupo ako sa tapat ng mahabang mesa, suot ang isang simpleng puting baro, malinis, tapat at walang itinatago. Sa kabilang panig, nakita ko si Joaquin. Wala na ang kaniyang mamahaling suit at ang kaniyang mapagmataas na tingin. Nakasuot siya ng kulay kahel na tsaleko ng bilanggo. Ang kaniyang mga kamay ay nakapatong sa mesa habang nakayuko. Sa tabi niya ay si Clarissa na mukhang haggard at wala na ang kinang ng isang Peking reyna. Ngumiti sa akin si Attorney Villarreal, isang ngiting nagsasabing, ito na ang sandaling hinihintay natin. Tumayo ang hukom, si Judge Miraflores, at binuksan ang makapal na folder ng kaso. Nandito tayo para sa pinal na desisyon tungkol sa legal guardianship ni Sofia Monteverde at sa mga kasong isinampa laban kina Joaquin Monteverde at Clarissa Monteverde Reyes. Inilahad ni Atty. Villarreal ang lahat ng ating ebidensya, ang notebook ni Don Severino, ang mga bank records ng wire transfers sa Singapore, ang recorder pen ni Sofia, at ang original na conditional legacy na testamento. Your Honor, simula ni Atty. Villarreal. Napatunayan sa pamamagitan ng mga dokumentong ito na si Joaquin Monteverde ay hindi lamang nagbalat kayo bilang isang byudo para makuha ang yaman ng kaniyang ama. Ginamit din niya ang aking kliyente, si Giang Amara de los Reyes, bilang isang kasangkapan para maabot ang mga kondisyon ng testamento. Higit sa lahat, napatunayan ng recorder pen na mayroong banta sa buhay at kaligtasan ng bata. Nagkaroon ng bulungan sa gallery nang ipasok ng mga guard si Doña Esperanza bilang testigo. Sa unang pagkakataon, ang matandang ginang na laging tumitingin sa akin nang mababa ay tumayo para sa katotohanan. Esperanza Monteverde. Ang tawag ng hukom. Ano ang masasabi mo sa mga alegasyong ito? Tumingin si Doña Esperanza kay Joaquin. Ang kaniyang mga mata ay puno ng sakit ng isang ina. Your Honor, ikinahiya ko ang aking anak. Pinili kong maging bulag sa loob ng 8 taon dahil sa takot sa kahihiyan ng aming apelyido. Pero noong gabing iyon sa pantalan, nang makita ko ang aking apo na pilit na isinasakay sa barko sa gitna ng unos, na-realize ko na ang tunay na kahihiyan ay ang manahimik habang winawasak ng sarili mong dugo ang buhay ng isang inosenteng bata. Lumingon siya sa akin at sa harap ng lahat yumuko siya ng bahagya bilang tanda ng paggalang. Si Amara ang tunay na ina ni Sofia. Siya ang nag-aruga, siya ang nagmahal, at siya ang tanging karapat-dapat na humawak sa pamana ng aking asawa. Ibinibigay ko ang aking buong suporta sa kaniyang petisyon para sa guardianship. Sumiklab ang galit ni Joaquin. Mama, paano mo ito nagagawa sa akin? Ako ang anak mo. Ako ang magdadala ng pangalan nating mga Monteverde. Ang pangalan natin, Joaquin, ay nabulok na noong araw na ipinagpalit mo ang iyong dangal sa pera. Malamig na sagot ng matanda. Dahan-dahang tumayo si Judge Miraflores para basahin ang hatol. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Hinawakan ko ang krus na nakasabit sa aking leeg at pumikit ng mariin. Matapos suriin ang lahat ng ebidensya at testimonya, ang korte ay nagpapasya. Una, ang custody at legal guardianship ni Sofia Monteverde ay ibinibigay ng buo at eksklusibo kay Amara de los Reyes. Napatunayan ng korte na siya ang tumutupad sa lahat ng kondisyon ng testamento ni Don Severino Monteverde. Napahagulgol ako sa tuwa. Naramdaman ko ang kamay ni Atty. Villarreal sa aking balikat. Pangalawa, patuloy ng hukom.
Sina Joaquin Monteverde at Clarissa Monteverde Reyes ay napatunayang nagkasala sa mga kasong embezzlement, falsification of public documents at child endangerment. Sila ay hinahatulan ng pagkabilanggo ng 12 hanggang 20 taon na walang piyansa habang isinasagawa ang apela. Hindi maaari ito. Hiyaw ni Clarissa habang pilit na kinakaladkad ng mga pulis. Joaquin, sabi mo ayos na ang lahat. Sabi mo walang makakaalam. Tumingin ako kay Joaquin. Wala na siyang masabi. Ang kanyang mukha ay blanco, tila ba ngayon lang niya na-realize na ang kaniyang itinayong kaharian ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Bago siya tuluyang ilabas ng silid, tumayo ako at hinarap siya. Walang galit sa aking mga mata, kundi isang malalim na pagkaawa. Dahan-dahan kong hinubad ang aking singsing sa kasal, ang singsing na akala ko ay simbolo ng pag-ibig pero naging kadena pala ng aking pagkatao. Inilapag ko ito sa tapat niya sa mesa. Hindi ko na kailangan ito, Joaquin, sabi ko sa isang mahinahong boses. Ang dignidad ay hindi nanggagaling sa ginto o sa apelyido. Nanggagaling ito sa katotohanan, at ang katotohanan ang nagpalaya sa amin ni Sofia. Hindi siya nakasagot. Yumuko lang siya habang tuluyan siyang kinaladkad ng mga awtoridad palabas ng korte sa gitna ng mga flash ng camera ng media na dati ay pinagsilbihan niya ng mga pekeng kwento. Lumabas ako ng korte at nakita ko si Sofia na naghihintay sa akin sa hallway kasama si Aling Mirna. Pagkakita niya sa akin, tumakbo siya at yumakap ng napakahigpit. "Nanay, tapos na po ba?" tanong niya habang lumuluha. "Opo anak, tapos na. Wala nang kukuha sa iyo. Tayong dalawa na lang." Sagot ko habang hinahahaplos ang kaniyang mukha. Lumapit sa amin si Doña Esperanza. May iniabot siyang isang maliit na susi. "Amara, ito ang susi ng siyong fuktukche sa loob ng mansyon. Alam kong ayaw mo nang bumalik doon pero ang mga kagamitan mo, ang mga alaala ng aking asawa, sa iyo dapat mapunta yan. At kung papayagan mo ako sana, ay mabigyan mo ako ng pagkakataong bumawi sa inyong dalawa." Tiningnan ko ang susi at pagkatapos ay tumingin ako sa aking anak. Ang katarungan ay nakamit na namin pero ang paghilom ay nagsisimula pa lamang. "Salamat po, Doña Esperanza," sabi ko ng may paggalang. "Para kay Sofia, bukas ang pintuan namin para sa inyo. Pero ang buhay namin, kami na po ang mag-uukit nito." Naglakad kami palabas ng gusali, sinalubong ang maliwanag na sikat ng araw pagkatapos ng mahabang panahon ng unos. Para kaming isang lumang kahoy na dumaan sa apoy at baha pero ngayon ay nirestawro na mas matatag, mas maganda, at sa wakas malaya na. 1 taon ang mabilis na lumipas. Ang amoy ng bagong hiling na kahoy at ang tamis ng amoy ng barnis ay humahalo sa simoy ng dagat sa aking bagong talyer. Hindi na ito isang madilim na sulok sa likod ng bahay ni Aling Mirna at hindi rin ito ang malamig na silid sa ilalim ng mansyon ng mga Monteverde. Ang Amara and Sofia's Wood Restoration ay nakatayo sa isang maaliwalas na lote sa tapat mismo ng dagat sa Cebu, isang lugar na puno ng liwanag at pag-asa. "Nanay, tingnan mo po. Pantay na ba ang pagkakaliha ko?" Napalingon ako kay Sofia. Ang aking dalagita ay nakasuot ng apron na katulad ng sa akin may kaunting dumi ng alikabok sa kaniyang pisngi. Pero ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan. Hawak niya ang isang maliit na silya na kaniyang nire-restauro. Sa loob ng 1 taon, hindi lang ang mga gamit ang muling nabuhay sa mga kamay namin. Pati ang kaniyang pagkatao ay unti-unti nang naghilom mula sa mga sugat ng nakaraan. "Napakahusay, anak," puri ko sa kanya habang hinahaplos ang kaniyang buhok. "Tandaan mo, ang pag-aayos ng kahoy ay parang pag-aayos ng buhay. Kailangan ng pasensya, pagmamahal, at higit sa lahat, kailangan mong igalang ang tunay na anyo nito." Sa gitna ng aming talyer, sa pinaka-espesyal na bahagi, nakalagay ang lumang kaban ni Don Severino. Wala na itong itim na pintura. Ngayon, ang natural na ganda ng Nara ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Hindi na ito isang taguan ng mga lihim at kasinungalingan. Ito na ngayon ang simbolo ng aming tagumpay. Isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng talyer. Bumaba si Doña Esperanza, may dalang basket ng mga prutas at mga bagong libro para kay Sofia. Hindi na siya ang matikas at matapobreng ginang na nakilala ko noon. Bagaman bakas pa rin ang lungkot sa kaniyang mukha dahil sa kinahinatnan ni Joaquin, mayroon na siyang kapayapaan na ngayon ko lang nakita sa kanya.
Lola, tumakbo si Sofia at nagmano sa kaniyang lola. Kumusta ang paborito kong apo? Masayang bati ni Doña Esperanza. Tumingin siya sa akin at tumango ng may paggalang. Amara, may balita ako mula sa abogado. Tinanggihan ng korte ang apela ni Joaquin. Mananatili siya sa loob ng mahabang panahon. Si Clarissa naman ay inilipat na sa correctional facility sa Maynila. Huminga ako ng malalim. Hindi ko naramdaman ang saya sa paghihirap nila, kundi isang malaking ginhawa na sa wakas, ang kabanata ng panloloko sa buhay namin ay tuluyan na ngang naisara. Ang karma ay hindi laging mabilis, pero ito ay laging tumpak. Ang mga taong gumamit ng dangal para manakit ay nawalan ng sariling dangal. Ang mga taong gumamit ng pera para kumontrol ay nawalan ng kapangyarihan. Salamat sa pagbisita, Doña Esperanza, sabi ko, habang inaanyayahan siyang maupo sa isang upuang ako mismo ang gumawa. Amara, muli, salamat sa pagpapahintulot na maging bahagi pa rin ng buhay ni Sofia, sabi ng matanda sa mahinang boses. Ngayon ko lang na-realize na ang tunay na yaman ng mga Monteverde ay hindi ang kumpanya o ang mansyon, kundi ang pag-ibig na itinanim mo sa batang ito. Nang umalis si Doña Esperanza, naupo kami ni Sofia sa harap ng dagat habang lumulubog ang araw. Ang langit ay kulay kahel at lila, isang perpektong obra maestra na hindi kayang tapatan ng anumang pintura sa mundo. Naalala ko ang lahat ng hirap na pinagdaanan ko, ang kahihiyan sa St. Jude, ang gabi sa gitna ng bagyo at ang takot na baka mawala sa akin ang lahat. Pero habang nararamdaman ko ang sandal ng ulo ni Sofia sa aking balikat, alam kong sulit ang lahat ng iyon. Nakuha ko na ang aking happy ending. Hindi ito ang pagbabalik sa isang marangyang buhay, kundi ang pagkakaroon ng kapayapaan sa aking puso. Ang pagpapatawad ay hindi ko ibinigay kay Joaquin dahil karapat-dapat siya, kundi dahil karapat-dapat ako at si Sofia sa isang buhay na walang bitbit na galit. Ang katotohanan ay parang Nara. Maaari itong tabunan ng putik, pinturahan ng itim o itapon sa gitna ng ulan. Pero sa huli, kapag natanggal na ang lahat ng dumi, ang kaniyang tunay na ganda at tibay ang laging mananatili. Dahil sa mundong puno ng pagbabalat kayo, ang pinakamagandang sining na maari mong malikha ay ang isang buhay na tapat, marangal at puno ng tunay na pag-ibig. Hawak ang kamay ni Sofia, sabay naming hinarap ang bukas. Isang bukas na kami na ang may hawak ng pait at liha, handang iukit ang aming sariling tadhana.